Sa nakaraang kabanata, ang kaluluwa ng estudyanteng si Lin Feng mula sa makabagong mundo ay naglakbay matapos niyang mamatay sa isang car accident. Napunta siya sa katawan ng isang taong kapangalan niya sa mundo ng martial arts. Ang batang Panginoon ng angka ng Lin, sa kanyang pangalawang buhay, nangako siya sa kanyang sarili na hindi na magpapapi at ipapakita niya ang kanyang angking lakas. Ikinatuwa ng kanyang ama na si Lin Hai ang pagbabago sa kanya kaya pinasama niya ito sa darating na pagpupulong ng kanilang angkan. Sa pagpapatuloy ng kwento, sa martial training field ng angkan ng Lin, nag-uusap-usap ang mga miyembro ng angkan habang naghihintay sa pagsisimula ng pagpupulong. Sabi ng isa, nabalitaan mo ba na ang unang pinuno, ang ikatlong pinuno, at pati na ang Great Elder ay nandito sa pagpupulong ng angkan? Sagot naman ng isa, narinig ko na binugbog ng matindi si Lin Feng ng ilang tao, at ipinadala din siya agad pabalik ng angkan ng Yunhai na bumugbog sa kanya. Nagdala lang siya ng kahihiyan sa pamilya. Sabi ng isa, ayaw na ayaw ng unang pinuno sa kasalukuyang pinuno ng angkan noon pa man, kaya siguradong pupunteryahin niya ang iskandalo ng Young Lord ngayon. Sang-ayon naman ng isa, oo nga, kaya baka sa pagkakataong ito ay mapapalitan na talaga ang pinuno ng angkan ng Lin. Di nagtagal ay narating din sa lugar ng pagtitipon si Lin Hai at Lin Feng. Biglang natigil ang bulungan ng mga tao, lahat ng mata ay nakatuon sa kanila. Lalo na kay Lin Feng na kamakailan ay nasangkot sa iskandalo ang pagkatalo niya na itinuturing nilang kahihiyan. Ngunit bago pa man siya makapagsalita o magpakita ng kahit anong reaksyon, isang malamig at nakakalokong boses ang umalingaw mula sa isang sulok. Ang swerte naman ng insektong ito, buhay pa siya o ani ng isa sa mga pinsan niya. Sa tinig na puno ng pangungutya at kasuklaman, isang ngising aso ang gumuhit sa labi ng nagsalita. Sabay masusing pagtitig kay Lin Feng na para bang walang karapatang tumuntong sa harap ng publiko. Dagdag niya, at talaga namang may mukha pa siyang may haharap para dumalo sa pagpupulong ng angkan. So, hindi ba siya natatakot na kutsain at pagtawanan lang siya ng mga tao rito? Ang mga mata ng lahat ay pumako kay Lin Feng, nag-aabang sa magiging reaksyon niya. Ang ilan ay waring nagbabaka sakaling makikita ang dating Lin Feng na kinakabahan, natatakot, at walang kalaban-laban. Ngunit sa kabila ng mga mapanghamak na salita, nanatiling matatag ang kanyang tingin. Tumindig siya ng buong tapang, at ang kanyang mga mata ay tila may lihim na apoy na hindi kayang patayin ng simpleng pangungutya. Ipinakita niya ang kanyang tindig, walang bakas ng kahinaan, na animoy isang mandarigma na handang lumaban anumang oras. Sisigot na sana si Lin Feng, aniya, Lin Yun, ulitin mo pa iyan at. Pero pinigilan siya ng kanyang ama. Seryosong sabi nito, Feng, kumalma ka lang. Ang iyong nakatatandang pinsan na si Lin Yun ay wala talagang modo. Walang nang saysay ang makipagtalo pa sa kanya, kaya maghintay ka na lang sa pagpupulong ng angkan, at patatahimikin ko silang lahat. Agad namang tumugong si Lin Feng, nauuwaan ko po. Napuno ng tensyon ang paligid at sa bawat hakbang nila ay tahimik lamang silang inoobserbahan ng mga nanunood na miyembro. Gayunpaman, nang malampasan na nila si Lin Yun, nagpatuloy sa pangbubuli si Lin Yun at tumatawang sabi, haha, duwag na pagong. Nang makarating na ang lahat, umupo sa gitna ng pagpupulong ang mga pinuno at elder ng angkan. Sa sandaling naupo sila, ang silid ay nabalot ng bigat ng katahimikan. Sa gitna ng pagpupulong ay nakaupo si Lin Hai bilang pinuno ng angkan, isang sagisag ng kapangyarihan at respeto na kay tagal ng pinaglalaban at pinapangalagaan. May tindig na puno ng dignidad, ngunit bakas sa kanyang mukha ang pag-iingat at pangamba. Una para sa kanyang anak at pangalawa ay para sa sarili dahil alam niyang binabalak na namang gumawa ng gulo ng mga kalaban niyang pinuno na gusto siyang palitan sa posisyon. Isa sa mga elder ang tumikim, at ang tunog nito ay nagbigay Senador Yas ng pagsisimula ng formal na pagpupulong. Tumayo ang ikatlong pinuno na si Lin Haoran at nagbigay ng paunang talumpati. Sabi niya, magandang umaga, mga elder. Bumisita ang angkan ng Yunhai sa ating angkan kamakailan, at ito dapat ay isang karangalan para sa atin. Ngunit sa hindi inaasahan, nagpadala sila pabalik sa atin ng isang kalahating patay na tao, at nasira ang reputasyon ng angkan ng Lin dahil sa kanya.
Kaya naman iminumungkahi ko na patalsikan si Lin Feng mula sa angkan, dahil hindi siya karapat-dapat maging miyembro ng ating pamilya. Ibinagsak ni Lin Hai ang kanyang kamay sa mesa at galit na umapela, "Ikatlong Panginoon, tama na yan. Ako na pinuno ng angkan, ni hindi pa ako nagsasalita, pero ang lakas ng loob mong magtangkang gumawa ng gulo agad. Ako na ang bahala sa mga usapin ng aking pamilya. Bumalik ka sa iyong pwesto." Ang biglaang pagputok ng tinig ni Lin Hai ay nagbigay ng kaguluhan sa buong bulwagan. Ang bawat kaluskos at bulungan ay natigil sa lakas ng kanyang sigaw, at bawat mata ay napako sa kanya. Bigla namang sumabat ang unang pinuno ng angkan na si Lin Badaw. Nakangising sabi niya, "Ikalawang Panginoon, hindi ako sumasang-ayon sa iyo. Bagamat ikaw ang pinuno ng angkan, ang ikatlong Panginoon ay isa pa rin sa mga haligi ng pamilya, at siya ay nagmamalasakit lamang sa prestihiyo ng angkan ng Lin." Sumagot si Lin Hai, "Ang sabihin mo gusto mo lang makuha ang posisyon ko bilang pinuno ng pamilya. Huwag mong isipin na wala akong alam sa mga binabalak mo." Tumayo si Lin Hai at hinamon si Lin Badaw, "Maglaban tayo ngayon. Kung matatalo mo ako, aalis ako sa angkan ng Lin kasama ang aking anak. Kapag nanalo ako, itikom niyong lahat ang marurumi niyong bibig." Tumayo na rin si Lin Badaw at sinundan siya sa training field. Sabi niya, "Ano naman ngayon? Akala mo ba natatakot ako sa iyo?" Sa gilid ay nanunood ang Great Elder, napapaligiran ng iba pang mga miyembro. Sabi ng isa sa kanya, "Great Elder, sobrang arrogant pa rin Lin Hai gaya ng dati, dapat natin siyang turuan ng leksyon." Sagot naman ng Great Elder, "Well, tingnan natin. Panuurin natin kung kaya pa ring panindigan ni Lin Hai ang kapangyarihan niya bilang pinuno ng angkan ng Lin." Napanganga sa gulat ang mga nanunood sa tabi ng Great Elder dahil biglang lumamig ang paligid. Ice Freezing Kill. Ito ang teknik na ginamit ni Lin Hai at napuno ng matinding lamig ang hangin sa paligid. Nang inag sa sobrang lamig si Lin Badaw at sinabi, "Teka, sandali lang." Pero walang pinalampas na panahon si Lin Hai upang umatake, ice freezing the world. At biglang nagyelo si Lin Badaw sa kinatatayuan niya. Wala siyang nagawa. Kinontrol ni Lin Hai ang yelong nakapalibot sa kanya at biglang binasak ito. Umalingaw-ngaw sa paligid ang tunog ng pagbasag ng yelo pati ang mga buto at kalamnan ni Lin Badaw, kaya napasigaw siya sa sakit habang sumusuka ng dugo nang makawala sa yelo. Natamba si Lin Badaw at sinabi, "Lin Hai, hindi ko inaasahan na." Napuno naman ng usap-usapan ang paligid. Sabi ng isa, "Uy, nakita mo ba yun? Isang galaw lang ang ginamit ng ikalawang Panginoon upang mapatamba ang unang Panginoon." Sabi naman ng isa, "Ang pinuno ng angkan natin ay hindi basta-bastang kalaban." Napaisip naman ng Great Elder, at sabi niya sa sarili, "Ang ice freezing kill ni Lin Hai ay na-cultivate na hanggang sa ikawalong antas. Kaya walang duda na ganoon siya kalakas." Bumaling si Lin Hai sa mga elders at sinabi, "O siya, mangyaring magpatuloy ang lahat ng mga elders sa pagpupulong ng angkan." Ngunit sabi ng Great Elder, "Lin Hai, hindi mo kailangang maging masyadong seryoso. Bilang pinuno ng buong angkan, ang cultivation mo ay patuloy na gumaganda, at nagpakita ka ng isang magandang halimbawa para sa iba. Dahil dito, naniniwala ako na magsisipag-sikap ang mga miyembro ng angkan ng Lin sa pagsasanay sa martial arts, at natamo na rin ang layunin ng pagpupulong ng angkan, kaya't maaari nang makaalis ang lahat." Kaya't sabi ni Lin Hai, "Kung gayon, Great Elder ay mauuna na akong umalis." Habang pababa mula sa training field, sinalubong siya ng galit na si Lin Haoran. Sabi nito, "Lin Hai, hanggang kailan mo naman kaya magagawang ipagtatanggol ang basura mong anak? Sabat naman ng anak niyang si Lin yun. Oo nga, siya ang kahihiyan ng ating angkan." Ngunit malamig na sabi ni Lin Hai, "Lin Haoran, alagaan mo ng mabuti ang anak mo. Wala siyang kaalaman sa tamang pag-uugali at paggalang, paano ka magiging karapat-dapat na ama?" Lumapit sa eksena si Lin Feng at sinabi, "Lin Yun, paulit-ulit mo akong tinatawag na basura. Pero kung malalaman mong mas walang kwenta ka pa kaysa sa akin, gaanong kahihiyan kaya ang mararamdaman mo?
Tumawa naman si Lin Yun at may pang-uuyam na itinuro ang pinsan. Sabi niya, ano, nababaliw ka na? Nananaginip ka ba? Paano naman ako mapapantayan ng isang basurang gaya mo? Matapang siyang hinarap ni Lin Feng at sinabi, imbes na magsabi ng mga walang kwentang panlalait, may lakas ng loob ka bang makipaglaban sa akin? Nakangising sagot ni Lin Yun, bakit hindi? Walang may pakialam. Sinulsulan siya ng ama niya sa likod, sabi, Yun, turuan mo nga ng magandang leksyon itong basurang ito. Sagot ni Lin Yun, sige, Dad. Nagunat-unat si Lin Yun at tumatawang sabi, Lin Feng, susuko ako basta kakayanin mo ang 3 atake mula sakin, ayos lang ba? Hindi ko naman intensyong ay bully ka. Ngunit matapang siyang hinamon pabalik ni Lin Feng, isang atake. Kung kaya mong salagin ang isang atake mula sa akin, susuko ako. Habang umaakyat sa training field si Lin Feng, napuno ng sigawan ang paligid dahil sa narinig nilang panghahamon ni Lin Feng. Sabi ng isa, Hoy! Hoy! Narinig nyo ba yun? Walang hiya itong basurang ito ah! Sabi naman ng isa, pagod na ba siyang mabuhay? Nagalit naman si Lin Yun at biglang sumunod na umakyat sa training field. Sabi niya, ano, ang lakas din ng loob mong hayop ka na insultuhan ako ah. Ngayong araw, gagawi kong mas masahol pa sa kamatayan ng buhay mo. Malamig na sabi naman ni Lin Feng, walang kwenta. Inactivate niya ang Dark Warrior Soul, at napalibutan siya ng isang madilim at nag-aalab na enerhiya. Tanong ni Lin Feng, handa ka na ba? At hinamon siya ni Lin Yun na napapalibutan na rin ng Warrior Soul. Sagot niya, halika rito at umatake ka. Ang katahimikan sa paligid ay biglang napalitan ng dumadagandong na enerhiya. Damaloy ang isang nakagigimbal na enerhiya na parang ipu-ipu ng kadiliman. At pinakawalan ni Lin Feng ang isang atake, martial art ninefold waves. Kasabay ng kanyang sigaw ay naglaho ang lahat ng liwanag sa paligid ni Lin Yun, at ang kalmadong hangin ay naging mabigat at puno ng tensyon. Mistulang huminto ang mundo nang maramdaman ni Lin Yun ang paparating na enerhiya. Ang puwersa nito ay walang kapantay, tulad ng isang rumaragasang bagyong sumisira ng lahat sa kanyang daraanan. Hindi pa siya nakakilos nang tumama ito Sir Ekta sa kanyang sikmura, isang bagzo ng di makayanang sakit ang damaloy sa kanyang katawan. Sa lakas ng puwersa, naramdaman niya ang buto sa kanyang katawan na halos mabasag, at para bang bawat himaymay ng laman niya ay dinudurog. Napasigaw si Lin Yun, hinahabol ang hininga, at bumuga ng dugo sa kabumagsak ng walang kalaban-laban. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa matinding kirot at pagkabigla. Habang nakahandusay sa lupa, ang kanyang tingin ay puno ng sindak at takot. Ngayon lang niya naranasan ang ganitong klaseng lakas, isang uri ng enerhiyang hindi kayang basta labanan ng sinuman. Siya na minsan ang naging mapanghamon at mapanlate ay natupok ng takot, hindi lamang sa lakas ni Lin Feng kundi sa pagbabago sa kanyang dating inaalipustang pinsan, isang Lin Feng na ngayon ay puno ng bangis at hindi magpapatinag sa harap ng sinuman. Napuno ng malakas na boses ang paligid, mga halo-halong reaksyon mula sa madla, at bawat isa ay hindi makapaniwala sa kanilang nasaksihan. Ang kanilang mga mata ay nakatuon kay Lin Feng, na nakatayo ng buong tapang, tila ba isang matatag na bundok na hindi kayang gibain ng hangin. Ang kanilang mga pananalita ay puno ng pagtataka at paghanga, at marami ang napatigil upang muling suriin ang kanilang iniisip tungkol sa batang Panginoon na dati nilang minamaliit. Imposible. Isang galaw lang ng martial arts, at nagawa niyang pabagsakin si Lin Yun. Sabi ng isa sa mga nanunood, ang kanyang tinig ay puno ng pagkamangha. Tanong naman ng isa, siya pa rin ba ang sinasabing Little Lord na parang basura? Parang hindi siya ang Lin Feng na kilala natin. Habang patuloy ang pag-uusap ng madla, naramdaman ni Lin Feng ang kanilang mga tingin, may halong paggalang at pangamba. Sa unang pagkakataon, ang mga dati niyang mapanghusgang mga kamag-anak ay tumingin sa kanya hindi bilang isang Little Lord na pinagtatawanan, kundi bilang isang mandirigma na may kakayahang lumaban at magtagumpay.
Tumindig siya ng diretso, ang kanyang mga mata ay malamlam ngunit puno ng determinasyon, na tila ipinapahayag na wala nang balak bumalik sa dati niyang posisyon bilang api. Habang pinupunasan ang dugo sa kanyang bibig, nanginginig sa pagkasindek at sakit si Lin Yun, at sinabi, imposible ito. Napakalakas noon. Naaalala ko na ikalimang level ng martial state lang ang naabot mo. Kaya paano ka nagkaroon ng ganitong klase ng lakas? Seryoso namang sabi ni Lin Feng, Lin Yun, lagi mong sinasabi na basura lang ako. Pero ngayon, ni hindi mo nagawang may pagtanggol ang sarili mo laban sa isang atake lamang mula sa akin. Ano ka ba sa tingin mo? At bumaling din siya kay Lin Haoran, at ikaw, bilang isang elder, lagi mo rin akong tinatawag na, basura, paulit-ulit. Galit naman siyang dumpensa, sabi niya, ano? Wala akong sinasabi tungkol sa pambubugbog mo sa anak ko, kaya ang lakas ng loob mong pagsabihan ako. Sabi ni Lin Feng sa kanya, mas mababa ang kakayahan ng anak mo sa akin, kaya ibig sabihin lang ay basura din siya. Galit na sabi ni Lin Yun sa kanya, kaunti lang naman ang lamang mo sa akin, at hindi sapat iyon para magpakitang gilas dito. Mas maraming tao ang dihamak na mas malakas pa kaysa sa iyo. Nakangising sabi naman ni Lin Feng, hindi ako nagpapakitang gilas o nagyayabang, binabalik ko lang ang kahihiyan na ibinigay niyong dalawa sa amin. Ito ang pamumuhay ko, mata sa mata, ngipin sa ngipin, at mas maghayganti sa mga kaaway. Ang mga tao na nang-iinsulto ng iba ay karapat-dapat na insultuhan habang buhay. At bumaba na si Lin Feng mula sa training field. Nakita niya ang kanyang ama na sinalubong siya. Sabi ni Lin Feng, Dad, umuwi na po tayo. Nakangiti naman siyang binati ni Lin Hai, Feng, magaling ang ginawa mo. Fair na, puno ng pagmamalaki ang kanyang puso para sa anak. Inulit niya sa kanyang isipan ang huling sinabi ng anak. Ang mga tao na nang-iinsulto ng iba ay karapat-dapat na insultuhan habang buhay. Nang marinig ito, tila kinausap niya sa kanyang isip ang ina ni Lin Feng. Ngeng, sa wakas ay malaki na ang anak nating si Feng. Kamakailan, hindi lang mabilis ang progreso ni Feng sa pagpapalago ng martial arts, pero kaya niya na ring magbitiw ng mga ganitong pilosopikal na salita. Kapag nagising na ang Snake Warrior Soul na likas sa kanya, malalaman niya kung gaano kalakas at kamakapangyarihan ang talento na ipinamana sa kanya ng kanyang ina. Pagka-uwi sa kanilang tahanan, hindi rin nanatili ng matagal si Lin Feng at naghanda siya sa muling pag-alis. Tahimik na napabuntong hininga si Lin Hai habang pinagmamasdan ang kanyang anak na naghahandang umalis. Di niya maiwasan na subukang kumbansihin ang anak na magbago ng isip. Sabi ni Lin Hai, Feng, hindi ba't mas maganda kung ma-cultivate ka na lang ng martial arts dito sa bahay? Bakit kailangan mong bumalik sa komunidad ng angkan? Desididong sagot ni Lin Feng, Ama, may mga bagay na hindi maiiwasan. Kung magtatago ako sa bahay para magsanay ng martial arts sa ilalim ng iyong proteksyon, patuloy na magmamarites ang ibang taon. Bukod pa rito, paano ako lalago upang magiging mahusay sa martial artist? Matatag ang determinasyon ni Lin Feng. Sa kanyang isip, alam niyang ang mga hamon sa komunidad ng angkan ang maghuhubog sa kanya, ang magiging matibay na pundasyon ng kanyang kakayahan at kumpiyansa bilang isang tunay na mandirigma. Ang bawat paghamak, bawat pang-uuyam, at bawat panghuhusga ng mga tao sa paligid ay magiging inspirasyon niya para maging mas mahusay at mas malakas. Sumakay na sa 2 kabayo si Lin Feng, at nakangiting sinabi sa ama, Huwag ka nang mag-alala, Ama, wala akong sasayanging oras at hindi ko titigilan ang pagpapalago ng aking sarili, saka ko dudurugin sila sa ilalim ng aking paa. Dahil sa nakitang determinasyon ng anak ay wala nang nagawa si Lin Hai kundi pumayag at suportahan ang kanyang desisyon. Ang pag-aalala sa kanyang mukha ay napalitan ng pagmamalaki. Alam niyang hindi na bata ang kanyang anak, ang batang dati ay protektado at inalagaan ay handa nang harapin ang kanyang sariling mga laban.
Sabi niya, ngayon na nais mong bumalik sa komunidad ng angkan, hindi na kita pipigilan. Nagtitiwala ako sa iyo, pero kailangan mong alagaan ang iyong sarili. Sagot ni Lin Feng, tatandaan ko ang mga payo at paalala mo, ama. Column. Sa isang mabilis na galaw, hinayla ni Lin Feng ang renda ng kanyang kabayo, at sa isang iglap ay tumakbo papalayo. Mababakas ang kasiyahan sa kanyang mukha, handa sa bagong paglalakbay na naghihintay sa kanya. Habang pinagmamasdan ng anak na papalayo, si Lin Hai ay tahimik na nagdasal, naway ang kapalaran ay maging mabait kay Lin Feng. Ano kaya ang mga hamon na naghihintay sa ating bida na si Lin Feng sa kanyang pag-alis mula sa poder ng kanyang ama? Abangan sa susunod na kabanata.